So ito na nga, kung ano-ano na mga kinakatuwiran nitong si Pulong Duterte. Na nung una, ang tapang-tapang, handa niya raw harapin yung investigasyon, handa siyang humarap sa ICI. At wala naman daw siya tinatago. O ngayon, eto na. Nung inimbitahan na siya para at least makausap ng ICI tungkol dito sa mga accusations sa kanya tungkol sa mga flood control projects diyan sa Davao or yung mga infrastructure at iba pang mga project diyan sa Davao, ayaw nang humarap. Lumabas na yung totoong Duterte style, yung dugong macho kuno. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today, yung dugong napakatapang, ang gagaling nila magsalita. Nakita nyo naman, di ba? Lahat ng nasa kampo ni Duterte, kung magsipagsalita yan, ang tatapang. Habang wala pa yung aksyon, wala pa yung issue sa harapan nila. Naalala nyo ba itong si Harry Roque? Nung testify doon sa Kongreso. Ganyan din ito eh. Style Duterte rin. Lahat sila, iisang style. Na ang yayabang magsalita, akala mo kung sino ang tatapang, pero pag ito na, kinukompronta na sila ng katotohanan, nag-uuro nga ng B. Yung, di ba, nung naalala nyo itong si Harry Roque, ang tapang-tapang na sinabi, bakit paanong lumobo yung kanyang kayamanan, bakit lumobo yung kanyang assets. Sinabi niya, nagbenta nga sila ng property doon sa, kamag-anak niya at meron daw siya party doon. At willing daw siya ilabas yung dokumento tungkol doon sa mga property na yun na ipinagbili. Pagkatapos, after a few days, wala. Hindi na makita si Harry Roque. Hanggang sa malaman na lang natin, ando doon na, abroad, nagtatago na. Ganyan, iisa style nila. Ang gagaling nila magsalita, ang gagaling nila magpakita ng tapang, propaganda. Puro propaganda ang lumalabas sa bibig nila. Pareho din si Sara Duterte. Itong si Sara Duterte, gaya nung nakaraang kong episode, ang galing nito magsalita na akala mo, nakatingin sa'yo diretso, straight eyes. Sinasabi niya na siya ay for good governance, etc. At lalabanan daw nila yung itong mga korap, lalabanan nila ang kasakiman ng mga opisyal ng gobyerno, pero yung sarili niya hindi niya nakikita. Ganun na naman itong pinapakita nitong si Pulong Duterte. Itong mga nakaraang sinabi niya, ang tapang-tapang niya, ngayon, nung lumabas na yung imbitasyon ng ICI, hindi na nagpakita. At ito yung sinasabi niya, before siya maimbestigahan or before siya ma-invite ng ICI. Ito yung sinabi niya nung una, nung hindi pa siya binibigyan ng invitation to appear at the ICI. Una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago. Wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinatatakutan. Macho, di ba? Ang tapang. Kung may investigasyon ng ICI, that is very much welcome. Yun ang mga banat. Tapos nung lumabas na yung imbitasyon ng ICI, imbitasyon pa lang yan ha. Para lang makapag-thresh out siya kung ano man dapat i-thresh out na issue against him. Ito yung part ng kanyang reply sa ICI. I regret that I cannot accept your invitation to appear. ICI appears without power or jurisdiction over me. So, yan na po ang totoong kulay. Basta dugong Duterte, pati na yung mga kampo ni Duterte, ganyan po ang style. Kung maalala nyo, itong si Digong Duterte, nung hindi pa nahuhuli, ganyan din katapang, di ba? Sisipain daw niya yung mga taga-ICC. Papuntahin niyo rito, sipain ko pa yung mga yan eh. O gusto niyo, bigyan niya ako pamasahe, ako pupunta doon. Sipain ko din sila. So yan, ganyan. Kuwang-kuha nila ng mga bataan ni Duterte, yung mga ganyang style, yung tapang-tapangan. Tapos, eto, nung inaaresto na, nagkatagalan na, ang dami ng alibay, ang dami ng hinahanap, ang dami ng dahilan, bago na isakay. Buti na lang, itong si General Torre, determinado na gusto niya talaga may resulta yung kanyang pag-aresto dito kay Digong Duterte. Pero kung maalala nyo, di ba? Puro yabang itong si Duterte nung hindi pa nahuhuli. Pati yung si Trillanes, babatuhin pa daw ng mikropono.
at gustong sampalin. Sasampalin daw niya at gagawa naman siya ng waiver kapalit nung sampal na gagawin niya kay Trillanes. Pero nung hinamin siya ni Trillanes, sige, go. Gumawa ng eksena. Gumawa siya ng eksena na sinakyan naman ng mga tauhan niya. Kunwari, nagkaroon ng commotion. Wala naman nanggugulo, sila-sila lang. Gumawa na sila ng eksena para hindi matuloy yung paggawa ng waiver. Kasi hinahamon na nga siya ng congressman na pwedeng gumawa ng waiver ngayon, mapipirmahan na kay Digong. Yun. Atras na naman si Digong kasi kinol yung dare niya at napasubo siya nung time na yon kaya gumawa na lang ng eksena para hindi matuloy. Pati yung pagsampal ko no kay Trillanes, payag si Trillanes Pero ang ginawa niya, kunwari babato ng mikropono. At yun na nga, gumawa ng commotion yung kanyang mga tauhan para wag nang mapasubo at matuloy doon sa pagpirma ng waiver. Ibang klase talaga ito si Digong maggawa ng arte-arte. Ibang klase magpakita ng kunwari katapangan. Magaling lang sa kyaw-kyaw. Pero pagka andyan na yung problema sa harapan nila, tago na. Ayaw nang mag-appear. Kagaya nga nitong si Harry Roque na akala mo kung sinong ang tapang-tapang magsalita, pero nung pronta na siya ng ebidensya, nung hinahanapan siya ng dokumento, nagtago na at ito lumipad na abroad. So ngayon, ito si Pulong Duterte, sana ito ay wag tantanan. Ang susunod na imbitasyon dito, I suppose, would be coming from the ombudsman na. So, dapat yan hindi na talagang tantanan at hindi na siya tigilan at pwede na siya isubpina pagdating dyan sa ombudsman. Dito kasi sa ICI, ito nga ang problema talaga ng ICI. Kulang na kulang sa powers ang ICI. Wala silang subpoena power, wala silang contempt powers. Kaya pwede talaga silang pwede talaga silang tanggihan ng mga katulad nitong si Pulong Duterte na to. Wala silang magagawa diyan pag tumanggi. Ang pwede na nga lang mangyari diyan, ipapasa na lang ng ICI yung kaso ni Pulong Duterte diyan sa ombudsman. At pagdating sa ombudsman, diyan medyo may laban-laban na. At ang alam ko nga, may iba pang kasong hinaharap yan sa ombudsman na una nang i-final nitong si Senator Trillanes. Kaya, Pulong Duterte, kung talagang yan ang paninindigan mo, umpisahan mo na magtago dahil lalabas at lalabas ang warrant of arrest mo. Hindi ka makakatago sa batas. Anyway, pakinggan po natin yung balita sa television, yung balita sa mainstream media tungkol dito. Nung unang pronouncement nitong si Pulong Duterte tungkol sa kanyang paglalabas ng katapangan na handa daw niyang harapin ang investigasyon ng ICI at yung balita naman tungkol na rito sa pag-decline niya sa imbitasyon ng ICI. Bukas sa panukalang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa flood control projects, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na wala siyang itinatago at kinatatakutan kaya welcome sa kanya ang posibleng investigasyon ng ICI. Ang pahayag ni Congressman Duterte ay kasunod ng paghiling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI na imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Mayroon anyang 80 kontrata na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 na posibleng may red flag o anomalya sa mga kontrata. Si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nakabilang sa mga imbitadong resource person ng ICI na padala ng sulat para sabihing hindi siya dadalo sa hearing ng komisyon. Sabi ni Duterte, bukas naman siya na imbestigahan ang umani-anomalyang proyekto kontra baha pero hindi niya mapagbibigyan ng imbitasyon ng ICI. Bilang kongresista, ayon kay Duterte, walang jurisdiction sa kanyang ICI na nilikha ng Pangulo dahil sa tinatawag anyang constitutional separation of powers na nagbabawal sa ICI bilang miyembro ng executive branch na saklawin ng mga miyembro ng lehislatura. Wala rin anyang factual at legal basis ang imbitasyon sa kanya at hindi malinaw ang detalye nito at hindi rin anya siya miyembro ng House Appropriations Committee mula taong 2019 hanggang 2022. Dagdag ni Duterte, bahagi lamang ang ICI ng anyay political propaganda para siraan ang kanilang pamilya. So, malinaw na malinaw po yung aking mga unang vlogs na sinasabi ko nga, iisa ang style nitong mga kampo ni Duterte. Lalo na ito, si Pulong Duterte, talagang dugong Duterte ito. Lumabas na ang katotohanan na talagang takot silang harapin ang katotohanan tungkol doon sa mga sabit nila diyan sa mga anomalya na yan. Dahil kung
malinis ka, kung wala kang kinakatakutan sa mga kaso na yan, ano ba naman yung humarap ka dyan? Hindi ba? Mapapahiya pa sa'yo yung mga nag-iimbestiga dahil ang linis-linis mo talaga kung wala kang tinatago. Pero hindi eh. Pag nagtago ka, pag inayawan mo ang investigasyon, iisa lang ang ibig sabihin yan. May kinakatakutan ka. At malamang-lamang ang kinakatakutan mo, may sabit ka yan sa mga anomalya na yan. So yan po ang ating maikling vlog ngayon. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. Pipilitin natin sagutin yung inyong mga comments. Pakishare na rin po yung ating episode for today para makarating kay Pulong Duterte na ang taong bayan ay nagmamasid, nakikita yung mga pinagsasasabi nila at pinaggagawa nila. At hindi natin titigilan itong may mga sabit dito sa anomalya. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.